Ang dalawang salitang mailalarawan ni Elenita sa building ng Mijares Group of Companies ay modern and sophisticated, hindi maikakailang mayaman nga ang mga ito. At isa siya sa kanila. Sa ngayon, iginiya siya ni Mama Anselma sa opisina nito, doon raw sila maghihintay habang pinupuno pa ang conference room ng mga miyembro ng board. Mama Anselma's office is as classy as the owner, halatang isang nasa mataas lamang na posisyon ang umuuko pa roon. Nakaupo sila ng ginang sa couch ng opisina nang pumasok ang sekretarya nito. "Good afternoon, Madam." Natanggap na ang imbitasyon ng Pianists Guild of the Philippines para kay Sir Sebastian. "Okay, Marie, pakilagay na lang sa mesa ko." Mabilis na sagot ni Mama Anselma, agad namang umalis ang sekretarya. Napatitig siya sa iniwang sulat sa mesa, nabuhay ang kanyang kuryosidad sa kung anong event imbitado si Sebastian, hindi ba't ayaw nitong magpiano na? Mama Anselma, miyembro pala si Sebastian ng Pianist Guild. Pasimple niyang tanong, hindi nito alam na nagalit minsan si Sebastian sa kanya nang makinig siya sa pagtugtog nito ng piano. Isang mapaklang ngiti ang bumakas sa mukha ng ginang. Yes, he is a great pianist, kaya imbitado itong tumugtog para sa isang charity event na sponsored ng Guild, kaya lang ay tulad ng dati, tinatanggihan naman niya ang mga ganitong okasyon. Kunot noon niyang hinarap ang ginang. Bakit naman po, isa po yung charity event? Ano bang trip ni Sebastian, sinusolo lang nito ang talento, magaling naman itong tumugtog ng piano pero hindi sinishare sa iba. Bumuntong hininga muna ito bago ngumiti sa kanya. He doesn't play for the public anymore. Alam ko, nandoon pa rin naman ang talento, pero si Sebastian na mismo ang nagdesisyon na itigil iyon. Hindi mapigil ang mainis pa lalo ni Elenita. Kung siya ang magkakaroon ng ganoong talent ay hindi niya yun ipagdadamot sa iba. Hay nako, Sebastian. Speaking of Sebastian ay bigla na lang itong pumasok sa loob ng opisina. He's standing tall as he leaned on the door. "Dumating ka." Napangiti si Sebastian nang makita siya. Pinilit niyang huwag imulat ang kanyang mga mata. Dahil sa galing nito sa piano at kisig nito ay siguradong magiging sold out sana ang tickets, marami sana itong matutulungan. "Of course, iho. Talagang dadating si Serena dahil ako ang nag-imbita." Ang kaninang lumbay sa mukha ni Mama Anselma ay tuluyan ng naglaho nang makita ang anak. Tumayo ito at humulik sa pisngi ni Sebastian. "Good that you're here. Samahan mo si Serena. Lalabas lang ako. I need to talk to Pam. May pinagawa ako sa kanya." Pagkasabi ay siya naman ang binalingan ng ginang. "Maiwan na muna kita, Serena. Sebastian will keep you company." Pagkaalis ng ginang ay agad isinarado ni Sebastian ang pinto. He stepped closer to her until he's standing tall in front of her. "You will officially become a part of this company. Alam ko gusto ko lang isipin mong wala akong interes sa kayamanan ninyo, and she's speaking for the real, Serena." Base sa pagmamahalang nasaksihan niya sa pagitan nito at ni Gabriel ay malamang hindi pera ang habol nito sa lalaki. Pero imbes sagutin siya agad ay bigla na lang lumuhad si Sebastian sa kanyang harapan at ginagap ang kanyang kamay. "Love." "Sebastian." Baka bumalik agad si Mama Anselma. Pero hindi ito nagpatinag. "I don't care, let her see. Ayoko nang itago natin ang relasyon natin." Relasyon, gusto niyang haplusin ang gwapo nitong mukha. Hindi lingid sa kanya ang mga sinasabi ni Sebastian. Pero siya mismo ay naguguluhan sa estado nila. Ano nga ba ang relasyon na meron sila ni Sebastian? "Sebastian, listen, hindi tayo pwedeng maabutan ni Mama Anselma, hindi ito ang tamang lugar. Lagi kang natatakot, ano bang ikinakatakot mo? Marami, pulis, ang kaso ko, ang malaman niyo ang sikreto ko, ang masaktan si Mama Anselma, ikaw. Natatakot ako sa'yo, Sebastian, mahal na kasi kita." She want to sort things out between her and Sebastian. Gusto nga niyang aminin dito ang totoo pero hindi pa niya alam kung saan magsisimula. Binawi niya ang kamay na hawak ng binata. "Let's think this over. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos, Sebastian, planuhin nating mabuti." Nakita niya ang pagdilim ng mukha ng lalaki, tumayo ang binata at napahilamos sa mukha. "You're doing it again, pushing me away." "Hindi ganoon yun, tinutulak mo ako palayo, Serena, pero kapag magkayakap naman tayo ay ramdam kong ayaw mong bumitaw. You're full of excuses." Ayaw niyang maubusan ng pasensya pero sinusubok talaga siya ni Sebastian. "At sa'yo pa talaga galing, yan?" Nilakad niya ang mesa at kinuha ang invitation mula sa Pianists Guild of the Philippines.
What's your lame excuse for this? Isa kang magaling na pianista pero ayaw mong mag-perform sa isang charity event? That's selfishness. Tulad na lang ngayon, nagiging selfish ka na naman sa mga gusto mong mangyari. Umiling si Sebastian na para bang sinasabing mali siya, "You don't know what you're talking about." At ano to? Kinuha nito ang sulat na nasa kamay niya. Paano mo nalaman ang tungkol dito? Bakit Sebastian, bakit mo pinagkakait ang talentong binigay sa'yo ng Diyos? Malamang ay nagmumukha na siyang nang-uusig. Pero gusto lang niyang patunayan kay Sebastian na hindi lahat ng desisyon nito ay tama, kailangang matuto itong umunawa, magpasensya at lalong-lalo na ang isipin din ang ibang tao bukod sa sarili. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Dahil walang nagtatangkang sabihan ka ng totoo. Sino ka para pagtaasan ng boses si Sebastian? Natigagal siya nang marinig ang sigaw ng isang babae. Agad siyang lumingon sa may pinto ng opisina, at nakita roon ang isang sopistikada at magandang babae. Nakasuot ito ng puting sleeveless turtleneck blouse at panar SNU ng black long pants. What bothers her is the fact that the woman looked so familiar. Sinubukan niyang alalahanin kung sino ito nang biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga gabing late nang umuwi si Sebastian. Tama, Leon ang parehong babaeng naghatid kay Sebastian pauwi at nakahalikan pa ng lalaki. Hindi mapigilan ni Elenita ang makaramdam ng selos. All this time, sa kumpanya pala ng mga Mijares nagtatrabaho ang babae, and what the heck, nakikipaghalikan si Sebastian sa katrabaho nito? She wanted to complain pero alam niyang wala siyang karapatan. Huminga na lang siya ng malalim at saka umiling, "Hindi ko pinagtataasan ng boses si Sebastian." Tiningnan siya ng babae mula ulo hanggang paa. "Kilala mo ba kung sino si Sebastian dito? He's the CEO. At ikaw, sino ka ba?" Isang babaeng napangasawa ng anak ng may-ari. And God knows, walang naitulong sa kumpanya si Gabriel. Kaya umasta ka ng maayos, Mrs. Hindi man siya hinawakan ng babae pero pakiramdam niya ay sinampal siya. Napakaprangka nito, kahit hindi pa siya ang totoong Serena ay nasaktan pa rin siya ng todo. "O ano, hindi ka man lang ba magsasalita?" Yusig pa rin ito sa kanya. Ibubuka na sana niya ang bibig upang ipagtanggol ang sarili pero biglang pumagitna si Sebastian. "That's enough, Pam." "Pam, hindi ba't iyon ang pangalang binanggit ni Mama Anselma kanina? Ibig sabihin ay malapit pala talaga ito sa mga Mijares." At least hindi siya hinayaan ni Sebastian na awayin na lang ni Pam, pinigilan ang huli ng binata. Hinintay niyang lumapit sa kanya si Sebastian upang kampihan siya, pero bigla na lang nitong hinawakan ang kamay ni Pam at hinayla ito palabas ng opisina. Ilang sandali pa ay naiwan na lang siyang mag-isa, hindi siya makapaniwala. Gabriel left her and chose to be with that girl. Tila dumobol ang selos na nararamdaman ni Elenita. Kanina lang ay pinipilit ni Gabriel na maging sila na, pero bakit ngayon ay iniwan na lang siyang mag-isa doon? What bothers her more is the fact that it's not just pure jealousy anymore. Nakakaramdam na rin siya ng galit. Galit dahil hindi siya ang piniling samahan nito, at galit sa sarili dahil mahal na nga niyang totoo si Sebastian, at hindi man lang niyang kayang ipagtanggol ang nararamdaman. Paano magiging kaakit-akit, maganda at matalino si Pam ng sabay-sabay? Hindi niya kailangang maging executive or miyembro ng board para makita ang mga katangiang iyon kay Pam. She's too perfect. At habang binubuka nito ang bibig at ini-explain ang mga bagay-bagay na wala naman siyang ideya kung ano, ay mas nagmumukha pa itong matalino. Hindi ba magandang babae siya? Natigilan si Elenita at napalingon sa katabing babae. It was no other than Mama Anselma. Malawak ang ngiti nito habang pinagmamasdan si Pam, para bang isa itong ina na nanonood ng presentation ng anak sa stage. Mama Anselma looked so proud of Pam. Bahagya lang siyang tumango bilang sagot sa tanong ng ginang, pero hindi pa pala ito natatapos, muli itong bumulong sa kanya. She's really a catch, kaya nga lagi kong hinahanapan ng paraan na magkaigiyang si Sebastian at Pam. Bagay sila, hindi ba, Serena? Para siyang nasamid sa tanong ni Mama Anselma, walang alam ang matandang babae. Hindi ho ba't may boyfriend si Pam? Nag-break na raw sila? Kaya natutuwa talaga ako dahil baka may posibilidad ng maging sila ni Sebastian. Masakit pero si Pam ang gusto ni Mama Anselma para kay Sebastian, and worse, hindi man lang siya pwedeng isama sa listahan ng mga gusto nito para sa anak and Sebastian? Naroon at taimtim na nakikinig sa mga sinasabi ni Pam, she has all his attention. Muling gumuhit ang sakit sa dibdib ni Elenita. Hindi niya yata kaya, kapag nagsawa na si Sebastian sa kanya o di kaya'y malaman na nito ang sikreto niya,
ay hindi malayong magkagusto ito sa babae lalo na kapag ipinahayag na ni Mama Anselma ang suporta nito. At siya, nasa tabi lang, nagtatago sa katauhan ng iba, walang karapatang magmahal kay Sebastian. Tapos na ang board meeting, na ipakilala na rin si Elenita bilang si Serena na asawa ni Gabriel, now she's alone again at Mama Anselma's office, parehong may mga seryosong conversation sina Sebastian at Mama Anselma sa ibang mga miyembro ng board. Nagsimula siyang maawa sa sarili nang bumukas ang pinto, iniluwa roon si Pam. What is she doing here? Ano na naman kaya ang sasabihin nito? Can we talk tungkol kay Sebastian? Tanong ng babae. Ano naman sa kanya? Of course alam mo ang tinutukoy ko. Ay, hindi ko akalaing, don't act as if inosente ka. Serena, I know what's up with you and Sebastian. Dahan-daang humakbang si Pam sa kanya, hindi na rin ako magtataka kung magkasintahan kayong dalawa. Tiningnan siya nito sa mata, kayo bang dalawa ay may relasyon? Napalunok si Elenita sa tanong ni Pam, alam niyang prangka ang babae pero sobra naman ito kung magtanong, pero hindi siya takot rito. Mag-ingat ka sa pananalita mo, itinaas ni Elenita ang noo upang ipakitang hindi siya nito basta-bastang nasisindak. Umiiling na inikutan siya ni Pam, she even looked at her again from head to foot, pagkatapos ay ngumisi, ano bang nagustuhan ni Sebastian sayo? Let's say, Gabriel fell in love with you, pero bakit pati si Sebastian? Anong klaseng gayuma ang binigay mo sa kanya? Gayuma, ano siya, mangkukulam, sumusobra na talaga ang babaeng ito, kaya naman nakipaglaban din siya ng titig rito. Excuse me, Pam, hindi mo ako kilala para pagsalitaan ako ng ganyan, diin niya. Maybe pero isa lang ang sigurado ako, she could her head and smirked, you're not treating him right. Anong sabi mo, si Sebastian, you're hurting him, hindi mo alam pero sinasaktan mo siya. Hindi kita maintindihan, Pam rolled her eyes, alam mo kung bakit naiinis ako sayo, I've been with Sebastian for a long time, I've give him everything, pero ni isang beses ay hindi niya ako tiningnan ng tulad ng pagtingin niya sayo. Si Sebastian, ilang beses na niyang naramdaman na may pagtingin ito sa kanya, pero hindi niya akalaing malalaman ito ng iba. Pam, I think you should, hindi ko matanggap na sayo siya nahulog, ikaw, ni hindi mo siya kilala, sinabihan mo pa siya ng masama dahil sa hindi siya pumapayag na mag-perform para sa charity. It's a charity, for a good cause yun, inilibot ni Pam ang kanyang mga mata. Hindi mo nga alam, he may look fine pero natatakot na siyang magpiano ulit matapos nadurog ang kamay niya 8 years ago. Nahigit niya ang hininga sa narinig mula kay Pam, anong nadurog? Natutap niya ang bibig nang maalala ang naikwento sa kanya ni na Soleng at Manang Isyang, Sebastian got into an accident, pero ang pagkakaalam niya ay magaling naman na ito, she even heard him play very well. Tumawa si Pam, hindi mo alam. I know, the accident, pero magaling na siya. No he's not, goodness, Serena, ninanakaw mo ang puso niya at hindi mo alam kung ano ang masakit. Pero wala siyang nababanggit sa akin, bakit niya sasabihin sa'yo ang kahinaan niya? Nag-aalala na siya, gusto na niyang malaman ang buong kwento, please tell me what happened. Anong nadurog ang kamay niya? Humalukip-kap si Pam. He tried to help someone. May napaaway at tumulong lang siya. At dahil sa pagiging mabait ni Sebastian ay siya pa ang napahamak. His hand was hammered with rock. It needed 5 operations to restore his hand. Pero hindi na maibabalik ang confidence niya sa pagtugtog ng piano. Parang sinaksak ang puso ni Elenita nang marinig ang kwento ni Sebastian, hindi pala ito umiiwas sa charity event dahil ayaw lang nito, he's scared to play the piano again. Pero bakit parang hindi alam ng guild at inimbita pa siya? Pride. Ayaw niyang kaawaan siya. Kaya sa loob ng 8 taon ay walang nakakaalam kundi ang malalapit lang sa kanya. Ayaw niyang malaman ng buong bansa na ang piano prodigy ay nadurog ang kamay dahil sa isang walang kwentang away. Umusbong ang galit sa dibdib niya para sa dahilan ng aksidente ni Sebastian, siguro naman ay nakakulong na ang taong nanakit kay Sebastian, it's been 8 years. Nabigla si Elenita nang tumawa si Pam, parusa, for the one who hurt him, no, nawala na lang silang parang bula, they run and hide their asses, pero sa taong tinulungan niya, he did pay his debts already. Mabuti naman kahit papaano ay may nanagot, nasaan na siya ngayon? Oh, siya, patay na siya, tumaas ang gilid ng lobby ni Pam. And guess what, kahit patay na siya ay nananatili siyang sagabal sa buhay ni Sebastian. Anong ibig mong sabihin, baka patay na siya, pero iniwan niya ang asawa niya dito para pahirapan si Sebastian?
Nanlaki ang mga mata ni Elenita sa napagtanto, Gabriel, si Gabriel ang dahilan kung bakit hindi na nakakatugtog ng piano si Sebastian. Nako, mahal, ang iyong mapagmahal na asawa ang naging sanhi ng paghihirap ni Sebastian. God no, sa dami ng sinabi niya kay Sebastian kanina, siguradong nasaktan niya ito. Kailangan niyang makita si Sebastian, kailangan niyang makausap ito. Naalimpungatan si Elenita at nalamang nakatulog na pala siya sa sofa ng kanyang kwarto. Sinikap niyang huwag makatulog at hintayang makauwi na si Sebastian, hindi ito sumabay sa kanila mula sa opisina, wala naman siyang pagkakataon na kausapin ito ng solo dahil hindi na siya iniwang mag-isa ni Mama Anselma, kaya naman napagdesisyonan na niyang sa bahay na ito kakausapin. Napatingin siya sa nakasabit na orasan, mag-aalas 11 na pala. Whenever Sebastian comes home late ay late na talaga yon, tipong mga alas 2 na ng umaga, may ilang oras pa pala siyang babunuin sa paghihintay. And for sure, makakasama niya ulit yung Pam na yon. Jealousy crept through her, pero wala na siyang magagawa pa, kailangan niyang magtiis para makausap lang si Sebastian, maybe a cup of coffee will help her not to fall asleep again. Agad tumayo si Elenita at lumabas ng kwarto, magtitimpla siya ng kape para hindi antukin, naglalakad na siya malapit sa hagdan nang mapansing nakaawang ang pinto sa dulo ng pasilyo, at sa pintong iyon nakatago ang grand piano ni Sebastian. Dahan-dahan siyang naglakad papunta sa silid, at habang lumalapit siya ay mas nagiging klaro na sa kanyang pandinig ang malamyos na musika ng piano. Naglalaro siya, at hindi nga siya nagkakamali, nakaupo si Sebastian sa harap ng piano. Ang isang kamay lang nito ang tumitipa sa keys ng piano, ang kabilang kamay naman ay may hawak na baso ng alak. Habang nakatayo roon ay dinig na dinig ni Elenita ang lungkot sa musika na ginagawa ni Sebastian, may kurot sa puso ang bawat not ang ginagawa nito. Clearly, it reflects how sad he might be at the moment. Napagsalitaan niya ito ng di maganda kanina, he must have been feeling sorry for himself, kailangan talaga niyang itama ang pagkakamali. The last time she went there ay sinita siya ni Sebastian, he's totally not happy seeing her. Nagbanta pa nga itong malalagot siya kapag papasok siyang muli roon, but now it's different, wala na siyang takot rito, and besides, they need to talk. Huminga siya ng malalim at tinawag ang pangalan niya. Sebastian, sa isang iglap ay tumigil ang musika, dahan-dahan namang inangat ni Sebastian ang ulo at lumingon sa kanya. The room was dim light pero hindi nakalagpas sa kanya ang malungkot na mata ng binata. Anong ginagawa mo rito? Anes nito sabay patong sa baso ng alak sa katabing mesa. I'm sorry sa sinabi ko sa office kanina about the charity event, hindi ko alam ang nangyari sa'yo, I shouldn't have said those words. Si Mama ang nagkwento sa'yo, si Pam, tumango ito. Pam, she can't keep her mouth shut. I'm sorry, Sebastian, bawiin ko sana ang sinabi ko. Hindi agad sumagot si Sebastian, tinitigan lang siya nito ng ilang segundo, pagkway nagbuntong hininga, why are you here, Serena, yung totoo? Nandito ako para mag-sorry, Sebastian, isang hakbang na sana siya nang itinaas niya ang kamay niya, stop, you're not here just to say sorry. Siyempre, hindi siya nandito para mag-sorry, nandito siya para i-comfort ang binata, ngayon pang alam na niya ang bigat ng nararamdaman nito. Hindi ko alam ang tungkol sa aksidente sa kamay mo, I should have been careful. Ngumiti ng mapakla si Sebastian, nag-i-internship na siya noon sa isang ospital nang may isang leader ng Pratt na nagselos sa kanya, that bastard's nurse girlfriend likes my brother, naabutan kong nakikipagsuntukan na si Gabriel sa kanila, I tried to help kaso ako ang napuruhan, dinurog ng bato ang kamay ko. Sebastian's voice quivered. Pinatay ako nito, hindi ako marunong tumugtog ng piano anymore. And worse, Gabriel didn't show up during my stay at the hospital, ang sabi may medical mission. It has always been his alibi, I know nakukonsensya siya sa nangyari sa akin, pero dahil sa unti-unti niyang paglayo ay mas nagalit ako sa kanya, pinagbigyan ko na siya sa pagiging doktor, tinanggap ko ang pagmamanage sa kumpanya, dahil alam ko sa sarili ko na kaya ko lahat basta't nakakalikha pa rin ako ng musika, but my happiness was taken away from me, ang hindi ko matanggap ay ang kapatid ko pa ang may gawa. Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata, ramdam na ramdam niya ang sakit na daladala ni Sebastian. I'm sorry, I'm really sorry, hindi ko alam, nakukonsensya ka dahil si Gabriel ang may kasalanan? Pinahid niya ang luha, I remind you of him, tumango ito, you do, kaya nakakapagtaka, kahit anong galit ko sa kanya,
Hindi ko magawang tuluyan kang kamuhian. I damn tried hating you, but I failed. I ended up getting attracted to you, your kindness, your beauty, your smile, for fake sake. Ang bilis kong nahulog sa'yo. Sebastian used some colorful words pero naiintindihan niya ang ibig sabihin ng mga salita nito, and she felt exactly the same. Paano ko aayusin ang lahat sa'yo, Sebastian? Remember what happened the first time you came into this room. Sinabi mo sa akin na manatiling malayo at mukhang wala kang planong sundin yun? I tried running away from you, pero napagod na ako, haharapin na kita, Sebastian. Nakita niya ang pamimilog ng mata ng binata, tuluyan ang nawala ang lungkot sa mga mukha nito, napalitan na iyon ng pagkamangha. Huwag kang gagawa ng kalokohan, Serena, pero hindi siya nagpatinag, nilapitan pa rin niya ang binata. Sebastian, if you take one more step, hindi ka na makakalabas dito ng walang marka. I will own you and your body, you'll be sore the whole day tomorrow. Serena, siya'y ngumiti, mukhang hindi banta, pagkasabi ay tuluyan na niyang hinakbang.